Ano ang maibibigay niyong grado kay Lenny? Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Baka akala ninyo 4 na taon si presidente lang, ha? Ang 4 na taon din po ay ang ating peking vice presidente. Maling balita nyo'y kanyang itinataboy. Bakit peke? Aside sa kaduda-duda ang kanyang pagkapanalo, puro peke din ang lumalabas sa kanyang bibig. Walang inupurong ng kahit na Lahat ng akusasyon, kung maaalala, kung maaalala ninyo, di ba? Unang-una pa lang noon, baka akala nyo niloloko ko kayo, ha? Ang taalala nyo noon, yung unang-una pa lang noon, yung palit ulo tsaka yung yung kanyang speech, naalala nyo yun? Yung 7,000 daw na namatay na sa EGK. galing dilawan naman na puro praning. Mga bulok ang dating. Doon pa lang peke na eh. So ngayon, kaya ang tawag natin dyan, peke. Anong grado ang may bibigay nyo at bakit? Pakipaliwanag, hawag lang basta grade. Alam mo, ganito lang ho yan. Baka akala naman ninyo, hindi tayo seryoso. Kasi sa totoo lang, alam mo ako naiisip ko nga, sabi ko, alam mo, the only reason, hindi the only, siguro, maybe, the wrong term. Major reason kung bakit ang Pilipinas hindi umaasenso. Ito, seryoso na ito, ha? Ay, dahil we are so, o kaya yung masasabi nating sobra tayong politikang bansa. Lahat ng mga, isipin mo ito lahat na lang ng ginawa ni Pangulong Duterte, masama sa oposisyon, sa pangunguna nitong babae na ito. Kaya nakakainis Kasi nakalimutan niya ata parte siya ng gobyerno. Siya ay vice presidente supposedly. Sige, andyan na, vice presidente na siya ng Pilipinas. Saan naman lang, tulong na lang Tulong na lang, kesa na yung dumakdak ng dumakdak, puro mali sinasabi sa international community. Ang pangit isipin mo eto, ikaw taga-ibang bansa ka. Anong unang impresyon na makikita mo sa Pilipinas? Alam mo ko ano? Sigurado ako, impression mo, kunwari ibang lahi mo, ay ang Pilipinas masyadong politika yan. Kaliwat kanan na lang, ang presidente masama. Ganun kaliwat kanan, tingnan mo Minsan, di ba, ako, honestly, kung wala akong mga kaibigang nakatira sa Amerika, ganun din na makukuha kong impresyon pagdating kay Donald Trump. Kaliwat kanan ang siraan sa Amerika. Kaliwat kanan ang siraan, lagi na lang si Trump, siraang ulo, ganito. Laging ganyan ang lumalabas sa media. Kaliwat kanan. Buti nga sa kanila, hindi pa ganun kaingay yung mga politiko. Sa atin, lahat ng mga senador na oposisyon, non-stop kakabatikos. Yung pinaka mataas sa kanila na si Lenny Robredo, non-stop din sa pagpapakalat ng fake news. Paano ka naman matutuwa niyan? Sabi ko nga, ano ba namang klaseng bansa ito? Bansa na lang na pinulitika lang lahat ng bagay. Kesa na magtulungan, kesa na ayusin, wala pinulit. Alam mo ba, halimbawa ng okay? Hindi ko sinasabi, ulitin ko hindi ko po sinasabi na dapat bang umuo na lang ng umuo ang mga Pilipino. Hindi yun ang point. As a matter of fact, ang ganda, nakita nyo yung pagdinig sa Congress nung patungkol sa SAP, yung Social Amelioration Program ng DSWD. Binatikos, actually ang isa sa mga nangunang bumatikos dyan, si Speaker Cayetano, binatikos niya yung DSWD, pero hindi yung basta lang bumanat. Alam mo yung basta siraan lang ng siraan, hindi. Tinanong niya, eto ang usapan natin noon, ano nangyari, bakit hindi ganito. Sabi ko, kung meron mang tamang pagbabatikos, dapat ganun. Ang goal is ayusin yung pagbibigay ng SAP sa susunod. Kasi 'di ba pinag-uusapan nila yung Bayanihan Part 2, something like that. So inaayos nila yung susunod na mangyayari.
Hindi yung gusto mo lang bumatikos kasi gusto mo lang siraan ng siraan. Bibigyan ko kayo ng example niyan, ha? Basa muna tayo ng mga inyong comments patungkol sa anong grado. Oh. Ito, hanap tayo ng magandang comment. Ayan, sabi nga ni Rudy Bunagan correct, daming natutulong ni Trump, boss. Taga-Amerika po yan, ha? Pero siyempre, ang dating sa atin, lahat na lang palpak kay Trump. 'Di ba? Kasi yun ang lumalabas So parang ang pangit yung hindi magkasundo-sundo yung bansa. Sa ibang bansa wala ka maririnig masyadong ganyan. Yung mga kanilang gobyerno, oo, merong konting batikos pero alam mo yun, alam mong ang motibo is tulungan, magtulungan. Sa atin hindi talaga Kaliwat kanan talagang ewan ko nga pwede naman siguro, ewan ko kasi parang ang akin lang ito lang pwede naman sigurong bumatikos na alam mong meron kang gusto mong tulungan Hindi yung lahat na lang negative sa'yo. Ginawa ito, di ba, halimbawa ko nga sa inyo kahapon, yung LSI, di ba? Ginawa na nga ng paraan ng gobyerno. Babatikusin pa yung bakit ang dami-daming tao dito sa Stadium Rizal, di ba yun? Rizal Stadium. Dito mga LSI. Sandali. Nung unang nasa labas siya, nagagalit kayo. Nung ipinasok na sa stadium, tingnan mo sana kung konti lang sila. Hindi madami nga Kasi hanggang labas meron pang pila Hindi sapat yung stadium para sa kanila. Ganun kadami. Ano pa ang gusto nyong gawin? Ang hirap-hirap Ginagawa na nga ng gobyerno lahat. Batikos pa rin ng batikos. Haris John Cruces, salamat sa $5. Barong Tagalog na merong biyak sa likod. Pakitanong kay BP Lenny kung kailan siya bababa sa pwesto niya from Carson, California. Pangkapi mo, sir. More power sa show mo. Salamat po. Ayan. Ito ganda ng sabi ni Shelly Marito Bias. Ang kanyang grado kay Madam Lenny ay 69%. Ikaw talaga, yung iisip ko tuloy kung ano-ano na. Baka iniisip ko, baka bastos sasabihin nito. Kasi mahilig po siya magbaligtad ng tama. Ay, perfect. Tama. Diba ito, kaya nga nakakainis Diba ang pinaka-perfect na halimbawa ko na kung bakit ang politika sa atin ang pangit. Mantakin mo, ito, nung nagsalita siya, nagpadala siya ng speech sa UN ba yun? 2 fake news yung binigay niya dun Yung una yung palit ulo. Mali yung definition niya ng palit ulo dun. Ano pa? Pangalawa. Yung pangalawa, keso 7,000 kaagad ang namamatay na unconfirmed siguro nga di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, sige nga sino yung mga 7,000 na sinasabi niyong namatay sa EJK? Hindi nila mabibigay. Tingnan mo, kung ikaw nga naman, vice presidente ka, nasa tamang ulirat ka, bakit mo ipapakalat yung ganong klaseng maling balita na ikasisira ng bansa mo sa ibang bansa Ano ang motibo mo? Isa lang ang motibo mo. Mapaalis yung presidente para makaupo ka. Ganon. Wala nang ibang motibo yun O pwede mo sigurong, sige, bakit di mo sulatan yung presidente? Bakit hindi mo humingi ka, nananawagan ka sa gobyerno, mananawagan ka sa kapulisan? Ganon. Gumawa ka ng paraan, sabihan, hingin mo yung kapulisan ng report, pwedeng ganyan. Vice-presidente ka Mila Fernando, salamat sa 20 Canadian dollars. Salamat. Ay, grabe. Bernard Flores, salamat sa $5. Yan, pinakamaganda nangyari sa Amerika. Merong Solange Donald Trump. Parang Pinas, meron Solange Duterte. Hindi ko po maintindihan yan, My God. Pero taga-Canada si Sir, bakit niya alam yun sa Amerika? Nakalalamang Rudy ngayon itong mga taga-Canada. Tinatalo kay mga taga-Amerika. Alam mo yung kunwari ito sa pamilya. May kaaway ka, kunwari yung tatay, okay? Yung anak, at saka yung 2 mong anak. Pag ikaw may problema, yung anak, hindi mo i-chismis ever kahit kailan sa ibang tao pag may problema kayo sa bahay nyo. Hindi mo ikikwento yan sa iba, ikikwento mo lang yan, dito lang, kayo mismo mag-usap-usap lang. Hindi mo ikikwento yan, tapos mag-iimbento ka, mag-chismis ka ng ibang balita o na ibang kwento dito tungkol sa nangyayari sa pamilya mo. Hindi mo gagawin yan kung mahal mo yung pamilya mo.
Kung mahal mo yung bansa mo, hindi mo gagawing siraan ng bansa mo. Mga ugaling dilaw. Ayusin mo within the wag ka na magsisisigaw diyan sa international para sabihin na kesyo ang sama-sama ng ating pangulo, ang sama-sama ng nangyayaring war on drugs. Atin naman. Walang inuurungang Catherine B, salamat sa $20. No grades at all kasi all she does is to complain more and less on work. She needs to be vote out. Alam mo, ang style nga nila Ako, rereklamo siya, tapos mamimigay lang siya ng 100 pagkain. Suhol ba? O magbibigay siya ng pandesal. Nung nabuking, nabigay ng madami. O. kayo ni Judas at sakat. Diba? Ganyan naman ang ginagawa niya. Pag nabuking yung ginagawa niya, magbibigay siya ng sobrang dami. O noong una, ilan lang ang pagkain na binigay niya dun sa mga LSI, pinuna siya doon. Anong ginawa niya? Tsaka niya dinagdagan. Alam mong gusto lang magpaganda talaga ni ate. Na pinapanatan lahat. Walang inuurungang kahit na sinong tumapat. Ito O di ba, yung 40 times 4 na yan. O, ginagawa natin biro yung 40 times 4 is equals to 1,600. Pero yan, isang fake news yan. Di ba kung maaalala ninyo? pabaho na estilo. Bernard Flores, talagang nakakala mga taga-Canada ngayon Marami din po kaming kamag-anak sa Amerika. Ay, okay. Kayo kita Oh, close naman yan, di ba? Wala na yung kape natin, ubos na. Lakay 357, salamat sa $2. Lakay, late ako. Kota na siguro, Brad. Kota na ba? Ikaw, Lakay. Hindi. Late ka, kaya kailangan may penalty ka. No one is above the law. No one is above Joke lang, the joke law. lang, ha? May nakita akong nabasa. May nakita akong nabasa. May nabasa ako. Sa bugang utak. Eric Daigo, sorry iniingat ako, hindi ko pwedeng basahin yan kasi medyo yan Pag hindi pwedeng ganyan kasi kung maalala nyo si Drew, nadali siya sa ganyan. Kaya wag kayo magsasalita ng ganyan. O baka pati daw, sabi ni Rudita Bachman pala, hindi Batchman. Bachman, baka pati pangalan niya Lening Fake. Ang true name niya ay Liar. Tama, palakpakan. Sabi ni Karen Dayan, the US won't do anything kahit fake. Sumbungera pa yung fake BP. Wala nang ginawa ang US sa China sa Pinas pa. Kahit anong gawing sumbong. Alam mo, may point ka. May tama ka, ha? Ning maliliit na tao ay Minsan puro lang, Puro forma lang din, Anong pakibasa yung super chat mo? Anong super chat mo? Parang wala naman. Hindi ko nakita. Saan yun? Hindi ko nakita. Sorry. Sabi ni Karen Dayan, BP ba yan at lawyer? Mukhang matalino ka pa. Nako, hindi ho totoo yan. kami umangat ipaglalaban na Hindi ho totoo mas matalino ako at hindi rin totoo siyang BP. Joke lang po. Binabasa ho natin yung mga Catherine B, salamat sa $10. Lenny cares more about on her publicity rather than helping out the citizen. Unlike others like Monka, she do more action in helping others. Alam mo, Catherine B, if there's one thing na masasabi mo kay Lenny, napaka-politiko, napaka-trapo. Hindi natin alam, ginapang pala tayo nung yung paabang-abang niyang bus. Naalala niyo yung paabang-abang niyang bus? Doon pa lang kasinungalingan na Wala naman dumadaang bus doon sa expressway, pumapara doon di ba? Oh. Tapos yung picture na bababa pa siya kunwari hindi doon sa BI, hindi sa red carpet, yung mga style niya nung sa Congress. Tapos sabay biglang takbong vice presidente, Na tayo na we were deceived. Totoo lang, we were deceived na akala natin itong babae na ito, mabait, matulungin, hindi politiko. Ngayon kitang-kita natin, trapong-trapong datingan. Tutulong. Ito kasi, alam mo, paano mo malalaman kung ang isang tao seryoso sa pagtulong? Tumutulong lang. Yun, ganun yang. Walang pagbabatigo sa gobyerno. Yung tulong lang siya, tulong lang. Bakit? Naiintindihan niya kasi na the best way to help the country is to help. Tulong niyang help lang ng help. Hindi yung tulong ka, tapos biglang batikos ka sa kanan. Alam mong ganyang galawan. Galawan talaga ng mga makakaliwang grupo yung ganyan. Yung
tulong ka sa tao, yung bubulahin mo yung masang Pilipino, yung mga may hirap, yung gagamitin mo yung mga naguguto, yung gutom na gutom, tulungan natin yan, bigyan natin ng kanin at saka ulam yan. O tapos pagbigay natin, batikos tayo. Ganun. Sino yung gumagawa niyan? Mga kaliwang grupo. Yan ang sinabi ko sa inyo noon eh. Sinabi ko na sa inyo noon eh. Dudang-duda ako nung kay Angel Locsin eh. Yung pagtulong-tulong niya, sabay bigla may pahaging siya sa gobyerno. Kasi kung ikaw talaga tulong ang gusto mong magawa sa taong bayan, you would just shut up and help. Help ka na lang. Tulong ka na lang. Hindi yung tulong, batikos, tulong, batikos, tulong. Image building ang tawag dyan. Gusto mo lang pagandahin ng imahe mo. Hindi yan tulong. Kaya alam mo, ingat ho tayo ha. Ingat ho tayo dun sa mga ganong klaseng tao ha. Yung tulong, tapos biglang banat. Sabi ko sa inyo, ingat ho tayo dun. Pinapaganda lang yung imahe sa tao. Kasi alam mo, sa atin sa Pilipinas, marami ho kasi sa ating nagugutom. Marami sa atin ang naghihirap. Totoo yan. Marami sa atin ang alam naman natin na nandun sa laylayan talaga, nandun sa kabababaan. Para gumanda ang imahe mo, madali mo silang gamitin. Gagamitin mo lang, bigyan mo lang ng konting pagkain yan. Bigyan mo lang ng konting ano yan, matutuwa na yan. Ang dating mo, hirong-hiro ka na di ba? Tapos picture-picture, lahat ng picture-picture. Kasi alam nyo, kung talagang tumutulong yan, makapansin mo naman sa mga picture, dito talagang may mga kasamang media. Ano to? Tapos, biglang, pagka may issue, babatikos. Alam mo ginagamit yung mga ganyan, di ba? Naalala nyo yung, salamat sa Oxy Mabane sa 20 Canadian, iba talaga mga taga-Canada ngayon. Kung maalala nyo, di ba, yung mga nagbalik loob na mga NPA na, diba? Yung mga nagbalik loob na mga NPA na na-interview natin, ang sabi nila, talagang ginagamit, pinapasok nila ang bawat sekta sa ating lipunan. Tapos ginagamit yung mga pangangailangan ng mga tao. Kunwari, mga tsuper, mga jeepney driver, susulsulan nila. Ang baba ng ng singil pamasahe, dapat itaas ang singil pasada, mga ganyan-ganyan. Tapos kunwari sa school, dapat libre na ang eskwelahan, gagamitin. Dapat libre na ang pag-aaral, karapatan natin, ganyan. Ginagamit nila yung mga pangangailangan ng tao para sa sarili nila, para i-provoke nila yung tao na magalit. Ganon din ang mga politiko naman. Ginagamit naman yung mga kakulangan ng gobyerno. Okay, meron talagang kakulangan. Inaamin natin yan. Hindi naman perpekto ang gobyerno pero ginagamit yung kakulangan na yon, tapos biglang babatikos. Para maganda ang itsura nila, siyempre ang isipin nila kagad yung mga tao, okay pala itong si Lenny. Kasi, sorry pero marami pa rin talaga sa atin na mabigyan lang ng kapiraso, naliniwala na, okay pala ito si Lenny, nagbibigay ng bigas, nagbibigay ng ganito-ganito, tapos biglang nagsalita, tama nga siya, walang kwenta yung presidente, ganyan. Ganyan sila ang style nila. Ginagamit nila yung mga mahihirap. Kaya nga ganyan din ang style na ginawa ng ABS-CBN nawalan kayo ng trabaho, kasalanan ng gobyerno. Nawalan kayo ng kasalanan ng gobyerno. Lahat ng pagkukulang, lahat ng iti-take advantage nila, lahat ng kahirapan ng tao, iti-take advantage nila, ilaban lang sa gobyerno. Na ang panahon Catherine B, salamat sa $10. Humahabol mga taga-Amerika. Banat by Angel seems like following Lenny's footstep. Sana si Mocha na laging BP. Hindi nako. Maybe someday Mocha will her support her. Wala ho yan. Wala ho sa isip na mga ganyan. Ito pag kami nag-uusap ni Mocha, actually, alam mo ba, kukwento ko lang sa inyo. Pwede ko bang chismis? Doon sa, yung hinihingi ng tulong doon sa CT scan, sabi ko sandali na, sabi ko na kay Senator Bongo yun. Anyway, tumawag naman na yung kanyang tauhan na tutulungan daw. Pero yan si Mocha, yan ang concern niya, hindi yan. Ayaw nga niya. Isipin nyo ha, ganito ka. Di ba alam naman natin, pagdating sa social media, DDS, yan ang queen Yan ang masasabi na kahit lahat ng ibang mga vlogger,
bow dyan. Yan ang number one. Pero, tingnan mo, ang dali sa kanyang bitawan yung Twitter niya, ang dali sa kanyang bitawan yung page niya. Bakit? Naman siya concern yung ano ba, itsura ko, ano magiging imahe ko, kailangan ko na maraming followers. Hindi sa kanya. Ang concern lang niya makatulong yan. Kasi nga, yun bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi kung ikaw, mamamayan ka ng Pilipinas na gusto mo talagang tumulong, hindi mo iisipin yung fame, hindi mo iisipin yung ano bang magiging ganyan na ganyan kasi mga politiko eh. Tulong, ay nako, alam mo, kilalang kilala ko ha. Bakit to? Explain ko. Kasi eto, hindi ko na lang papangalanan ha. Kayo na lang ang bahala. Hiningan ko ng tulong itong mga musikero natin, okay? Meron ding mga humingi ng tulong para sa musikero. May isang politiko, hindi ko na lang sasabihin. Sabi ko, baka sir, pwede naman tulungan ninyo. Tinulungan niya. Nagbigay siya dito sa mga musikero. Tapos sabi ko sa kanya, sir, pasalamatan ko lang kayo ha. Baka pwedeng may sabihin ko din sa mga musikero na to na tinulungan kayo. At tinulungan nyo sila. Alam mo, sagot sa akin, hindi na, okay lang yan. Tulong na lang yan. Hanap ka pa ng mga matutulungan. Huwag mo na lang sasabihin na tinutulungan natin. Kung nga, may mga ganun pa palang politiko. Kaya nga hindi ko sinasabi sa inyo kung sino eh. Pero may mga politiko na talagang tumutulong nang hindi nagpapa-advertise. Hindi naman sa pero isipin mo na lang kung nagpa-advertise siya sa mga kausong vlog. O di, ang dami nakaalam ng mga tinutulungan nun. Politiko na talagang tumutulong. Si Lenny, kaliwat kanan yung cameraman niya eh. Tapos, eto may cameraman na nga siya. Meron pa siyang mga media na madalas magmerienda sila. Totoo naman, siya mismo, galing niya sa bibig, tara, merienda na lang tayo. Ganon, Alam naman natin ibig sabihin niyan, tara, merienda na lang tayo. Tapos, may press release pa. Di ba? Kung makikita nyo, may mga ang bilis ng dyaryo eh. Yung dyaryo na auuna pa. Yams Kimiha, salamat sa 610. Alam mo, kaya ako malalaman na isang tao merong pangarap. May pangarap. Hindi pala pangarap. May ambisyon. May ambisyon tumakbo. Kasi ang bilis kasi ganito yan ha. Ako po ay manager ako ng isang grupo, okay? Alam ko pag ang nagpe-press release, natural kami, artist kami, natural sa amin na mag-press release. Natural sa amin na maglabas ng kasi yun ang parte ng trabaho namin. Kaya alam ko kung mabilis yung mga press na maglabas ng balita. Alam namin na merong press release na mabilis. Merong talagang binibigay na press release sa mga media. Ang bilis eh. Ha? Kagagaling lang dun, meron na kagad siya statement. Hindi naman siya katulad ng presidente ha. Sa presidente kasi, talagang may naka-assign. Okay? Kaya yan yung Malacanang press cartel, di ba? Talagang may mga naka-assign na reporter dyan. Dati, nung wala pa yung COVID na yan, talagang nakasunod yan sa lahat ng lakad ng presidente. So, lahat ng speech niya, pag sinabi niya, isasabihin sa tao. Hindi ganyan ng vice president na may naka-assign lagi dyan, na may nakasunod. Hindi ganon. Nagtatawag, alam mo kagad, baba natin tong Ayan sabi nga nito, yes, it's different naman sa artist pag dahil sa show nila, pero pag personal na bagay, like Angel, may purpose na yon to benefit her. Oo nga eh. Imposible naman para lang sa karir niya bilang artista. Excuse me ha.